Ang Philippine Marine Corps tinawag na oportunista ang grupong nagpakilalang bagman ni dating Congressman Saldico. Alamin natin report mula kay Edniel Parrosa. Edniel, please come in. Sino nga bang Marine ito, ha? Edniel. Lakay, pinalalahanan ni Philippine Marine Corps Commandant Major General Vicente Blanco III ang kanyang mga tauhan na hindi maituturing na tunay na Marine ang isang suntalong na-discharge dishonorably. Isuro dito ng pilit na pagkaladkad ng tinawag niyang opportunistic groups sa kanilang hanay sa usapin ng korupsyon sa pamahalaan. Batay sa impormasyong natanggap ni General Blanco, 3 lamang lakay sa 18 nagpakilalang bagman ni Saldico ang dating Marine pero sinipa noon sa serbisyo. Sa verifikasyon naman ng Philippine Navy, 4 sa 18 ang hindi kailanman naging bahagi ng hukbong dagat ng Pilipinas. Una nang nilinaw ng Armed Forces of the Philippines ay hindi sila kailanman nag-deploy ng security detail kay Saldico. Kaya kung totoong nagtrabaho ang mga ito sa dating kongresista, malamang ay ito'y ginawa noong wala na sila sa serbisyo. May pahayag naman ng kahamdaan ng AFP na tumulong sa kahit anong legal na hakbang at investigasyon kaugnay ng mga lumabas na aligasyon. Pero umapela si AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, ang mas malaking dapat umanong tutukan ng taong bayan ay ang problema sa West Philippine Sea na focus ng militar sa ngayon. Oo nga, ayan. Diyan sila magpamatay sa West Philippine Sea. Ayan. Malakay, alam mo, habang pinag-uusapan na naman ito panibagong pagkalagyan sa politics sa AFP, ay may mga movement na naman ngayon lakay sa paligid ng Bao de Masinloc. At ayun ngayon ang inaabangan din nating development dito sa West Philippine Sea. Just this weekend lakay, may mga na-monitor itong ilang mga independent monitoring groups na may mga mangingisda na naman tayong nakatanggap ng water cannon. Ha? At yan ang mas problema ngayon dapat ng military. Binomba na naman ang tubig? Lakay, mukhang ang tawag ng AFP ay semi-permanent na yung presensya ng China dito sa may Panatag Shoal, dyan sa may west of Zambales. At yan ngayon ang mas problema dapat ng ating taong bayan dahil pahirap pa kalagkat, ma-distract itong mga sundalo. Patay tayo dyan. Hindi itong internal politics na naman. Dyan sa dyan sa Bao de Masinloc yata yan, Edniel eh. Yes sir, sa Bao de Masinloc dito sa may west of Zambales, itong Scarborough Shoal, tawagin sa international waters. Ang sabi ng AFP lakay ay semi-permanent na yung presensya ng China dyan. At ganito nila ilarawan yung behavior. In fact, kapag sumasama tayo lakay sa mga military drills, dito sa Maritime Cooperative Activity just 2 weeks ago, yung exercise box natin hanggang ang pinakamalapit nating naabot sa Bao de Masinloc ay 40 nautical miles southeast. Dahil sensitive rin yung ating mga kasama such as Australia at US, ayaw rin nilang magkaroon ng heightened tension kapag mas lumapit yung kanilang puwersa doon sa TDM dahil nandun na nga semi-permanent yung ating mga kapitbahay na Chinese. May mga rin doon? May na-reclaim na island na sila doon? Wala namang namamonitor lakay na reclamation. Ang monitoring ng Navy at ating mga kaalyado kasi kaya naman yung nakita through satellite at iba pang means. Pero ang yung kanilang mga sasakyang pandagat ay nandoon nakapalibot at semi-permanent nga kung ilarawan. At hindi inalis ng AFP yung possibility na kasama doon sa mga warships ng China, People's Liberation Army, ay may mga missile systems na kargado. Kaya yun yung sitwasyon sa reality. At ang sabi ng AFP, instead nakalad ka rin sila dito sa mga political issues na willing naman silang bukas naman sila sa investigasyon, ay dapat tutukan ng taong bayan. Issue pa rin sa West Philippines. Eh di maglagay din ng EDCA site sa Zambales. May EDCA site ba dyan sa Zambales? May malapit lang kayo na Central Luzon area. Ayan. Okay. Okay nga ron. Teka muna. Yung aking BFF, nakapagpiyansa na ba? Wala pang update lang kayong CIDG pero 120,000 lang naman ang ang piyansa. 12 counts of unjustification lang kayo. Mamaya balikan kita kapag samantalang 1 million daw yata yung utang ni Manny Pacquiao sa kanya. Sabi nila kayo, trilyonaryo raw nang biruan niya. Mga trilyonaryo raw ang FLM. Pero walang pampiyansa. Nakapag-piyansa. Kaya lang kayo, alam mo, mula nung report natin sa iyo, mukhang nag-backfire bigla doon sa mga nag-arap sa presscon. Itong nangyaring presscon dahil
overkill daw, sabi gano'n ng iba. Oo nga, ba't daw inunay aking BFF, sana yun daw mga nagnakaw, nangurakot ng bilyones sa flood control projects. Tanong tuloy ng mga netizen, yan na ba yung sinasabing big fish si Norman Manguchin? Lasa ka, pag ginagawa na kayo, balik sa'yo. Okay, maraming salamat, Edniel Parrosa. Daming